So. Oops. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat, welcome po sa gawain ng ating Panginoon sa ating midweek service. Magpapasimula po ang gawain. Tumayo po tayo lahat sa lahat na nasa church at welcome din po sa lahat ng mga nasa online. So, awit tayo sa ating Panginoon. Palapakan natin purihin ang Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat sa iyong buhay na kaloob, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan namang banal. Hallelujah. May galak, may saya. Amen. Pumalakpak po tayo sa Panginoon sa ating pag-awit. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Muli nating awitin. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang kanino? Para lang sa Kanya. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng papuri sa ngalan mo. Kalwalhatian, pagsambay alay sa iyo, lahat ay bibigay, lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat mahalin ang Panginoon. Hallelujah! Lahat ng papuri, ang lahat ng papuri sa ngalan mo. Kalwalhatian, pagsambay alay sa iyo, lahat ay bibigay, lahat ay ibibigay,
maging aking buhay. Karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat mahalin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Karapat-dapat ka sambahin. Hallelujah. Awitin natin malumanay na awitin. May katagpuin. Ating panalangin ngayong gabi, patuloy tayong katagpuin ng Diyos. Amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain ang aming dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord, iparanas mo, ipamalas mo sa amin ang iyong kapwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamo isang Diyos. Nahanap namin, hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong nga iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Oh, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong dakila ang iyong ngalan, Jesus. Dakila ang iyong ngalan.
dakila ang iyong ngalan. Walhati natin ang pangalan ng Jesus. Hallelujah. Walhati sa'yo, dakilang Diyos, aming hari, magpakailanman, dakila ka, O Diyos. Ngayong gabi mga kapatid, tayo po ay dadalangin sa ating Panginoon. Palalangin po natin ang ating pong gawain ngayong pong gabing ito. Amen. At ganoon din po isama natin sa panalangin ang mga kapatiran din po natin mga kapatid na marahil papunta pa lamang sila sa ating pong gawain o di kaya magjo-join pa lamang, sila ay sama ng ating Panginoon. At ganoon din ipanalangin din po natin sa ating dakilang Diyos ang pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga evangelism na ating ginagawa. Patuloy na ang Diyos ay magbangon ng mga tao, ng mga kalalakihan, mga kababaihan, mga Filipino at ibang mga lahi mga kapatid. At kiniklaim natin that this year will be a fruitful year. Amen. At kiniklaim din natin mga kapatid na ngayong taon ay magbabangon ng Diyos o magpapasimula tayo mga kapatid ng mga gawain na kung saan ay pati ibang lahi ay sasamba sa ating Diyos sa buhay. At ngayon pong gabi ito, dalangin din natin ang ilang mga kapatiran na may mga sakit karamdaman. Amen. So sina Pastor Frank Benaventura, Pastor Boyet Bamba, Pastor Tony Tinio, Pastor Buddy Harapa, Pastor Santiago Malinaw, Sister April Garcia, Brother Leomar, Sister, actually po yung aking po asawa, Sister Jane, na po dahil ilang araw na din pong tinatrangkaso. So patuloy natin hingin sa ating Panginoon na sila pagalingin ng ating Panginoon. Ganon din mga kapatid, yung Bible Conference ngayon sa General Santos City, sila ay sama ng ating Panginoon. Amen. At tayo patuloy na pagbungahin ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Siyempre, huwag natin kalilimutan ang ating mga mission works, amen, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, dito sa Taiwan, sa Cambodia, sa Laos, sa Thailand, sa Malaysia, sa Abu Dhabi, sa Finland, mga kapatid, at iba pang mga bansa na inaabot po ng ating pong church. At ngayon din po mga kapatid, panalangin din po natin ang ating pong mga pangailangan. Sino po may pangailangan sa ating Panginoon? Amen. Ilapit natin yan, spiritual, material, financial na pangailangan natin, ilapit natin yan sa ating Diyos sa buhay. Ngayong gabi, tatapusin tayo ni Brother Carlos sa panalangin, pero hindi lamang siya mananalangin, kundi tayong lahat ay magsasambi at ng mga panalangin, tatapusin niya lamang po tayo. Minsan pa, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glorify your name, O God. Jesus, we exalt your name. We magnify your name. Panginoon Jesus, patuloy kami lumalapit sa iyo, Diyos. Patuloy kayong manguna sa amin, maggumabay, Panginoon God. Patubayan, Panginoon God, ang gawain dito sa Tainan. Patuloy kang magligtas sa mga kaluluwa, O Diyos. Wala kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama mong banal. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, labing balaan nga Diyos. Hallelujah, thank you, Lord. Inong Diyos nga labing gamhanan nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Lord, uban sa dako nga magpagpaubos sa mga matagos sa kaugalingon, O Diyos. Among gisimba ang imong balaan nga ngalan, O Diyos. Lord, we acknowledge your sovereign power and your holiness in this place, Lord God. We declare your greatness, Lord. We declare, Lord, your mighty power in the midst of us, Lord God. Ginoo, salamat, Lord, ini kagabion, O Diyos, as we celebrate your goodness and your faithfulness, Lord God. Pour out, Lord, your power and your Holy Spirit in the midst of us. We declare, Lord God, hallelujah, that tonight, Lord, there will be an open heaven, Lord. Let your Shekinah glory come down, Lord. Let your manifest presence, Lord, minister in the midst of us, Lord God. Lord, let your indwelling glory, Lord God, magapabilin nini nga iglesia, O Diyos. Salamat, Lord, sa tanang mga ministry, Lord God, sa tanang churches, Lord, nini nga fellowship, Lord. I declare, Lord God, your sustaining grace, Lord God, sa tanan nimong mga alagad, O Diyos. Padayon ka nga magalig-on, Lord God, sa tanang ministry, Lord God.
Padayon nimo mahimoong mabungahon, O Dios. You will draw people, Lord God, to the ministry, Lord God. And we declare, Lord God, fruitfulness, Lord. The gifts of the Holy Spirit will continue to operate in all churches, Lord God. And all, Lord God, the fruits of the Holy Spirit, Lord, will continue to manifest, Lord God. Salamat, O Dios, nga magadala ka Ginoo ug mambubuhat sa tanan nimong iglesia, O Dios. Likonon nimo, Lord God, ang imong lawas, O Dios. Bisan pa Ginoo sa tanan Ginoo nga adunay balatian, Lord God. I declare, Lord God, your healing power, Lord God. Hallelujah. We declare, Lord, miraculous healing power in the name of Jesus. Any inch, Lord God, open doors of the enemy, we bind it and we rebuke in the name of the Lord Jesus Christ. I declare Tetelestai, it is finished 2,000 years ago. And I declare you are Jehovah Rapha, Lord God, our great healer. And you are our great banner, Lord God, of victory. You are Jehovah Nisi, Lord God. O Dios, ining kagabion, padayon mamuhat ang imong balang espiritu sa mga matag-usa. Sa tanan Ginoo namong panginanglanon, sa tanan Ginoo namong gipangandoy, Lord, i-align kanunay sa imong kabubuton, O Dios, amo ning madawatan Ginoo. Salamat, Lord God, panalangin ang tanang sources of income sa tanang trabaho, O Dios. Ikaw Ginoo, maga-proteksyon Ginoo, maga-bless, Lord, and declare promotion, Lord God, increase in the name of Jesus Christ. Lord, we entrust, Lord God, the remaining time before you, acknowledging, Lord, that apart from you, we can do nothing. This we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po sa ating pong gawain. Amen. Di ba? Kay gandang pagmasdan ang kapatiran na nasa church. Amen. Praise God. Tayo po ay umawit ngayon mga kapatid. Handog niya ay kapayapaan. Kamayan po natin ang bawat isa. Handog niya. Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isa pa, handog niya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Praise God. Palapahan natin ang ating Panginoon. Amen. Naupo na tayo mga kapatid. Naputol po ang ating pong online sa Facebook at sa YouTube dahil po sa signal. Pero dahil naman ito po ay recorded, so i-upload na lamang po natin. Kaya mas maganda na nandito sa church. Amen. At ganoon din po yung sa kapatiran nga natin na sa Google Meet ay okay din yan. Amen. So, pero mas maganda kapag nasa church. Amen? Walang dead signal. Walang napuputol na signal. Amen? So, yun po. At ngayon mga kapatid, dadako tayo sa ilang mga pabalita po natin. Gaya po na sinabi ko, itong pong week na ito ay Bible Conference po sa General Santos. Amen? At patuloy natin sila isama sa panalangin. No? Sa mga nakakaintindi ng Bisaya, mas maganda yan para sa inyo dahil advantage nyo yan. Makapakinig kayo ng pangaral na salita ng Diyos na kumbaga walang hindrance. Amen. Kumbaga walang language barrier. Amen. Pero yung iba naman doon ay nagtatagalog. So alam ko yan, si Pastor Boyet, amen, si Pastor Ernie, sila ay mga nagtatagalog. Kaya yun, kahit paano ay meron po tayong pwedeng mapakinggan at pwede pa po tayong manood mga kapatid. Amen. At wala lang po kung link noon, hindi ko lang po nakukuha yung link at kadalasan nakikita ko po sa ano po kasi yun sa Facebook no po. Pinopost lang din ng mga kapatiran, sinishare po ng mga kapatiran. Amen. So kaya pwede po tayong kapag nakita nyo po no na yung link na yon or yung video mga kapatid ay pwede nyo pong pwede kayo mag-join doon or pwede nyo pong panoorin yon. Amen.
At sa gawain po natin, regular na activity po natin every Wednesday, 8:30 po ng gabi. Amen. At ganoon din po yung ating pong Saturday discipleship. Nakalimutan ko sabihin, next Saturday pala is last Saturday po natin. Amen. So prayer meeting po tayo niyan. Next, itong Saturday na darating. At sa Sunday mga kapatid, 9:30 po ng umaga ay meron tayong evangelism. Pangarap po ng salita ng Diyos. Isasama po natin sa prayer meeting nga pala this coming Saturday yung ating pong plano, mga plans po natin para sa itong 2024. Amen. So, ngayon mga kapatid, yun nga, mas lumilinaw yung mga ginagawa nating plano, no? At nawa mga kapatid, mayroong itong katuparan. No po? At ganoon din po, sa atin din pong Sunday na gawain, worship service po yun, 10:30. Amen. At sa hapon naman ay evangelism ulit ng mga ilang mga kapatiran. At sa gabi naman ay English club po natin. At yun nga, biyaya ng Panginoon, last Sunday ay dumating yung isang French na ano po natin at kagandahan po noon mga kapatid. Yun nga, dahil open or sinishare natin ang Word of God, no po, nalaman natin na siya pala ay backslider, no? So, ito na yung panahon na siya ay muling manumbalik sa ating Panginoon. Amen? So, yun, okay? So, yun po mga kapatid. At yun nga, sa February mga kapatid, yung ating pong Chinese New Year celebration, February 7, regular na midweek service po yan. February 8 sa mga disciples po at ilang mga kapatiran na kinausap ko ay meron po tayong gagawin. February 9, 3 o'clock dito sa church para makapag-prepare para sa evangelism natin yan. At yan po ay ang start ng evangelism ay from 4 to 6 p.m. So yun po, wag nang magpa-late-late dahil mananalangin muna bago tayo mag-evangelize. Amen? So lalo't kung wala namang kayong trabaho that time, so there's no reason to be late. Amen? At mag-prepare din syempre, ng pang-merienda or hindi na merienda, ng dinner para sama-sama kapag dinner dito. At yun nga po, sa February 9 din ay ating pong susunduin or aking pong susunduin si Pastor Emil Cordero. No po? At 10 at 11 mga kapatid, yung ating pong Revival Crusade, Healing Crusade po yan. Sa 10 mga kapatid, 7 ng gabi. Amen. At sa Sunday naman, yung regular na activity natin na 10:30. At February 12 mga kapatid, yung ating pong tour. So mga kapatid, biyaya ng Panginoon ay meron ng 20 ang sumulat, no po, doon po sa ating pong listahan ng buhay, hindi naman, no, listahan ng mga sasama, no? Pero syempre, ang final decision diyan or yung kumbaga, yung rate natin mga kapatid na pinag-usapan kung magiging 1.5 or 1.8 ay syempre sa actual date mismo natin, no? So kumbaga, ang initial natin magbigay tayo ng 1.5 mga kapatid, pero kapag medyo konti yung pumunta ay 300, magdagdag tayo ng 300. Pero wag nang kayong mag-cancel na po. So lalo't naglagay na kayo ng 100%, sumama na doon mga kapatid. At ipag-pray nyo na rin yan. Ang kaaway hindi natutuwa mga kapatid sa anumang mga activities natin. No? So i-rebuke na natin kung ano man ang mga pandarayan ng kaaway na pwedeng gawin before, during, or after ng ating po mga activities. At ganoon din po, February 13, ay wala po tayong special na gawain po niyan. So, personal nyo po yan mga kapatid. So, binibigay ko na muna sa inyo yon hanggang 14 ng gabi mga kapatid. 14 naman ng gabi ay ating pong regular na activity. So, yun po yung ating pong mga gawain po niyan. At February 17, Saturday, tama ba ako? 17 yung Saturday. Palit araw yan mga kapatid, so kaya wala po tayong gawain po niyan. Okay, so lahat po tayo ay may mga pasok niyan, kaya kapatid, wala po tayong gawain po niyan. Okay, so kaya 18 ba yon o 17? 17, okay.
So kaya wala muna tayong gawain po ng araw na yan dahil yan po ay palit araw at February 28 holiday yon. Yung may pasok kayo iba. In straight. So, pinagpalit din yung araw ng okay. Patatlong araw sa inyo. Okay, so yun po, yung sa amin kasi wala naman kaming pasok noon. So, Wednesday. Kaya, sa mga walang pasok, before tayo, kumbaga, nagawain, no? Pwede tayo mag-evangelism. Amen? So, yun po. Para makarami tayo ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Amen? So, marapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Amen? At marami pa rin ang mga naliligaw ng landas. So kaya patuloy tayo na sumali sa evangelism. Amen. At siya nga pala yung sa February 2 na mission para orientation, dito na ako sa nag-uusapan namin, no, hindi yun pala combined, nalito ako. So, ang magiging combined ay after ng pagpunta ni Pastor Seth sa Hong Kong. So, February 2 mga kapatid, mga pastor lang yun. So, meeting lang po ng mga pastor po yun. So, nalito kasi ako, mission din ng pangalan kasi. So, hindi siya, mga kapatid, anong nakalagay doon? Mission Impossible. Basta yung February 2 mga kapatid ay hindi po yun, yun yung combined natin. No po. So, sasabihin ko na lamang po yung date mga kapatid, no, kasi yan po ay nakadepende nga po kay Pastor Seth. Pagkatapos niya po pumunta sa Hong Kong. Okay? Sama po natin sa panalangin Pastor Celso. Praise God. Ang asawa niya po ay nakakuha na ng passport, yung documents kasi nagkaroon ng problema, no po. So, kaya after ng Chinese New Year ay makakasama po natin siya. Amen. So, makakasama po natin siya rito mga kapatid. At ang main purpose doon ay po natin, tulungan po natin sila maghanap ng trabaho. Amen. Ng paraan para magkaroon ng visa. Sa ngayon kasi hindi ko pa matanong yung amo ni Jane dahil alam nga natin yung nangyari. Amen. So, kaya hahanap kami ng ibang avenue para makapag-apply at naniniwala naman ako na ang Diyos ay magpo-provide. Amen. So, panalangin lang po natin po yan. Okay? So, Pastor Celso mga kapatid at siya ay patuloy na sama ng ating Panginoon. Amen. So, sinasabi ko nga mag-TFETP rin. Mag-try din sa TFETP kasi siya ay hindi lang basta teacher, naging supervisor pa siya. No? So, for 30 years, mga kapatid, siya ay nagtatrabaho sa DepEd. So, kaya actually, kung maliban na lang kung sa accent, no? Pero mahusay mag-English si Pastor, no? Pati yung accent niya, hindi naman din ganun kabigat. May problema lang kasi doon sa iba ay medyo yung sa school, no, ay medyo sensitive regarding doon, pero kayang-kaya yon mga kapatid, no po. So, panalangin na lang po natin yung pag-iimala ng Panginoon. Ano talaga yung kalooban ng Diyos. Pero, ang gusto talaga kasi ni Pastor Celso, yung katulad yung sa amin, mga kapatid, na cram school, no po, para mas madaling ang, kumbaga, yung time ay limitado lang, kumbaga, hindi masyadong maraming oras na ginugugol, no. So, kasi nga naman kung sa public school ay mahati pa yung oras niya, no? So, si Kim nga po mga kapatid, si Kim Tan, yung kaibigan namin, no, ay hanggang ngayon may pasok pa rin pala sila. So, kaya yun, kaya kahit may holidays na mga kapatid, yung iba ay may mga pasok pa rin. So, kaya patuloy natin isama si Pastor Celso. Okay? At yun lamang mga kapatid, ngayon ay dadako tayo sa pagbibigay. At buksan po natin ang ating po mga Biblia sa Philippians chapter 4. Amen. At ito pong pagbibigay na gagamitin ko mga kapatid, o yung sa paghahamon sa pagbibigay, ay actually
ito po rin ay napakinggan ko kay Pastor Seth na gusto kong i-apply din po natin. Amen. At sa totoo lang, ay natutuwa po ako mga kapatid na ang ating Panginoon ay pinagpapala ang mga kapatiran. Amen. So, nandun na po tayo, nakakapakinig tayo ng mga testimony dahil sa katapatan ng mga kapatiran, sa paghakbang ng tithe. Amen. Sa pagta-tithe ay kumbaga nakikita natin yung breakthrough ng Panginoon na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. May mga napopromote, may mga nadadagdagan ng sahod. Iba? Yung isa pa nga, nung last Sunday mga kapatid, nanalo pa ng grand prize. Amen. Praise God. Amen. So, yun pa lamang mga kapatid ay kasi may tama yung desire. No? Diba? May desire siya na itama yung kanyang tithe and offering mga kapatid. At nung tinama niya ay nanalo siya ng grand prize. Praise God. Amen. So, amen. So, yun yung pagpapala mga kapatid na sabi ko nga na nawa ay hindi lamang kami ang makapag-testimony kung hindi kayo rin mismo at sa biyaya nga ng Panginoon ay nangyayari na nga ito sa mga kapatiran. Amen. So, at ang ano lang dyan mga kapatid, no? Pwede lang na mangyari dyan ay yung ibang mga dumadalo sa gawain ng Panginoon ay pwedeng maghangad din ng ganon. Amen? At sino ba naman ang hindi maghahangad ng promotion? Sino ang hindi maghahangad ng pagtaas ng sahod? Amen? Sino ang hindi maghahangad ng manalo ng grand prize? Amen? Di ba? Kumaga, ako nga, wala kaming way yan. Gusto ko rin manalo ng grand prize. Amen? Amen? So, kaya, mga kapatid, no, sa atin, ay meron pong ginamit si Pastor Seth na sa paghahamon ng pagbibigay at ito ay kadalasan na napapakinggan natin. Philippians chapter 4 verse 19. Buksan po natin ang ating po mga Biblia. Anong sabi po ng salita ng Panginoon? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So, ang verse na yan, mga kapatid, maraming nagkiklaim yan. Amen? So, amen. Gusto talagang mayari yan. My God shall supply all of my need. Pero, kinakailangan mga kapatid, gaya nga po sa paghahamon na sinabi ni Pastor Seth, nung ito'y aking pong napakinggan, ay bago mo i-claim yung 19, may kinakailangan ka munang gawin. Ano yung kinakailangan mong gawin? Gawin mo yung ginawa ng mga tao doon sa verse 18. Ano po yung sinabi sa verse 18? Datapat meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibasa tumanggap kay Epaphroditus ng mga bagay na galing sa inyo na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Amen. So mga kapatid, ibig sabihin ito na ang mga taga-Filipos, mga kapatid, ay sila muna ay tumulong muna, kumbaga sila muna ay may ginawang hakbang. Kaya nung sinabi ni Apostol Pablo yung ganito, yung kumbaga pagbabanggit ng blessing para sa kanilang mga sa kanilang church at para sa kanilang mga personal na buhay dahil may mga ginawa ang mga taga-Filipos. Amen. Kaya sa atin mga kapatid, ngayon marahil napapakinggan mo, iniisip mo, sana ako rin ay mayroon din akong promotion. Ay, sana ako rin ay magkaroon din ako ng himala financially. Magkaroon din ako ng breakthrough. Amen? So, bago mo i-claim yung bagay na yon, mga kapatid, ay kailangan mo munang gawin yung ginagawa ng mga kapatiran na napapakinggan mo yung mga patotoo. Amen. Di ba sinasabi yun, ilan ng mga kapatiran na dito, nagbanggit dito, nag-aamon sa pagbibigay, amen. Nababanggit nila po yun, amen. So, hindi, maliban na nga lang sa akin, yung iba pang mga kapatiran, sabi nila, dahil sa kanilang pagbibigay, o nunod sila ay nagtapat, amen, ng pagbibigay, nakaranas sila ng himala sa ating Panginoon. So, kaya bago mo i-claim o nasain yung blessing na natanggap ng kapatiran o katulad ng blessing na natanggap ng kapatiran ay kinakailangan gumawa ka muna para sa ating Panginoon. Amen? So kasi nga mga kapatid, before
you ask a result, you must do an action. Amen po ba? Diba? Ang result kasi, ang resulta, nangyayari lamang kapag meron kang ginagawang isang hakbang o isang aksyon. Amen? For example, sa pagluluto o sa pagbe-bake, bago ka magkaroon ng cake, ay kinakailangan mo munang gawin yung proseso, yung hakbang ng pagbe-bake ng cake bago mo makuha yung resulta. Amen? Hindi pa pwedeng nagnasa ka lang ng magkaroon ng cake or makapag-bake ng cake, tapos pagbukas mo sa microwave oven, meron ka na kagad cake. Imposible yun. Ang tawag doon, magic. Amen? Imposible yun. Kung hindi, nangyayari yun, mga kapatid, yung magkaroon ka ng cake or makapag-bake ka ng cake kasi meron kang ginawang proseso. Amen? So, ganon din sa atin, mga kapatid. Bago mo i-claim yung Philippians chapter 4, verse 19, gawin mo muna yung ginawa ng mga tao sa Philippians chapter 4, verse 18. Amen? So, ibig sabihin, bago mo naisin yung riches in glory by Christ Jesus, yung ipinangako ng Panginoon, di ba? Yung sinabi ni Pablo na God shall supply, God shall supply all your need. Bago mo kunin yun, gawin mo muna yung 18. Kasi kapag hindi mo ginawa yung 18, imposibleng mangyari sa'yo yung 19. Amen? Imposible yun. Amen? Kaya sa atin, mga kapatid, maunawaan natin ang bagay na ito sa ating pong mga pagkakaloob. Maganda yan na ikaw ay nagkaka-desire, amen? Kumbaga, nagkakaroon ka ng pagnanasa na mangyari rin sa iyo yung mga himala. Pero kapatid, bago maranasan yun, gawin mo muna yung mga ginawa namin. Amen? Kaya tayo ay magbibigay ngayong pong gabi. Tayo po ay magkaloob para sa ating pong gawain ng ating Panginoon. At ako na lang po mananalangin ngayong pong gabing ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyo pong ginawa sa amin, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa mga pagpapala na ibinibigay mo sa bawat mga kapatiran namang banal. Marami pong salamat sa provision, O Diyos. Marami pong salamat sa mga himala, Panginoon, God, financial at iba pang mga bagay na ibinibigay mo po sa amin. Ngayon, Panginoon, sa mga nagde-desire nito, Panginoon, God, ipaunawa mo sa kanila po mga puso, O Diyos, na gumawa muna ng mga hakbang, magbigay ng commitment, ng covenant sa iyo, O Diyos, upang maranasan po nila ang mga pagpapala, Panginoon, God, na ipinararanas mo sa iyo po mga anak. At ganoon din namang banal, sa amin po mga ipagkakaloob din naman, patuloy niyo po itong gamitin sa pag-abot pa ng marami pang kaluluwa. Panginoon, dalangin po namin ang Thailand Church, Panginoon God, ay hindi lamang, Panginoon God, ito maging isang local church, Panginoon God, para sa mga Filipino, kundi ito pa, Panginoon God, ay maging local church, iba pang mga layo, Diyos, at gamitin mo rin ito sa pag-abot pa, Panginoon God, na iba pang mga bayan. Marami po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Magkaloob tayo. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Praise God. Praise God. At pagpalain ng Panginoon ang pagbibigay po natin. Amen. At siya nga po pala, mga kapatid, gusto ko rin po palang sabihin, no, sa mga kapatiran po natin dito sa Thailand Church ay meron po tayong in-acquire. Mura lang naman yun, worth $520 lang naman, no, po, mga kapatid, na mga materials para sa Sunday school ng mga bata. Okay? Kaya sa mga kapatiran po natin dito, lalo't kapag dumarating yung ibang mga kapatiran, katulad ng anak ni Sister Tina, no, ay pwede nyo i-print out yon at maturuan yung mga bata para sila ay
ma-sharean din po ng salita ng Diyos. Amen. Sa mga materials sa yun mga kapatid, pwede nyo nang aralin po yun at ibinibigay ko nga yan mga kapatid sa mga kababaihan dito. Yan, Sister Annalyn, Sister Liza, amen, sa ngayon at gano'n din sina Sister Jane. Doon sa mga nung nakaraang Sunday, may desire kayo, amen, at umakbang kayo rito mga kapatid sa altar call, nagnanais kayo makapag-ministry din, at isa sa ibinibigay sa inyo ng Panginoon ay yung puso para sa mga bata, no, ay pwede rin po kayong mag-join din po doon mga kapatid para sa mga ano po natin sa bata. At ganoon din mga kapatid, hindi lamang English Club ang ipopromote natin, kundi yung Sunday School para sa mga bata ay sa susunod ay ipopromote na rin po natin. Amen? So, dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa mga matatanda, amen, kundi ito ay bukas din para sa mga bata. Kaya mga kapatid, ay patuloy nating ipalalangin na yung mga nawala ay pwede ibalik ng Panginoon o di kaya ay sila ay dagdagan o palitan din ng ating Diyos. Amen? So, ngayong gabi tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Amen? At buksan po natin ang ating po mga Biblia sa Luke chapter 5. Ang storyang ito mga kapatid ay hindi na bago sa atin. Amen? Basahin po natin verses 1 to 11. Nangyari nga na samantalang siya siniksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos, na siya ay nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan na Genezaret, at nakakita siya ng 200 na nasa tabi ng dagat-dagatan, datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong, at pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay pagal kami at wala kaming nahuli, datapat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda, at nagkampupunit ang kanilang mga lambat, at kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit, at sila'y tulungan, at sila ay nagsilapit at nangapuno ang 200 daong, anupat sila ay nagpasimulang lulubog, datapwat na makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus, na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon, sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka matakot, mula ngayon ay malakaya ka ng mga tao. At nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kaniya. Mga kapatid, isa si Pedro o si Simon sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Isa siya sa mga una. Amen? Ngunit bilang isang mananampalataya, ano ba talaga matututunan natin sa buhay ng taong ito? Yes, we know that God used him. Amen? Pero mga kapatid, ano pa yung mga bagay na pwede natin makita na pwede natin may apply sa ating pong mga personal na buhay? Dahil katulad niya mga kapatid, tayo din naman ay alagad ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen? So, ano-ano yung mga bagay na mapapakinabangan natin mga kapatid, at ano-ano din naman yung mga bagay na makukuha natin bilang aral, amen, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, Peter was not a perfect person. Amen po ba? Katulad natin, hindi siya naging perfecto. Pero, ano ba yung magagandang bagay sa buhay niya na pwede natin pulutin, amen, at pwede natin gamitin sa ating mga personal na buhay, at ano naman yung mga bagay na hindi magaganda na pwede natin kunan ng aral. Amen? Kaya pag-usapan natin ngayon pong gabi mga kapatid, Peter's life. Amen? So, minsan pa tayo po yung manalangin. Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa iyong pong
kabutihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy namin dalangin, O Diyos, na patuloy niyo pong samahan ang pangaral na itong, ng salita na ito, Panginoon O God. Kasihan niyo po ang inyong pong munting lingkod. Hindi po ko maasa sa aking sariling kakayanan. Hindi po ko maasa sa aking pong karunungan, O Diyos. Hindi po ko maasa amang banal sa aking talento o aking kakayanan namang banal, kundi umaasa po kasi pong biyaya lamang, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ano man po mga pandaraya ng kaaway sa oras na ito, tinataboy po namin ito sa impyerno sa pangalan ni Jesus. At minsan pa, Panginoon, huwag kaming lumabas o huwag matapos ang gawain na ito na katulad ng dati ang aming po mga buhay, Panginoon O God, kung hindi kami po kinilos mo at binago mo, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pag-usapan po natin buhay ni Pedro. Amen. Unang bagay, mga kapatid, ang Diyos ay pumipili ayon sa puso. Ayon sa anong puso meron tayo. Nais ko maunawaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay pumipili ng mga tao para isagawa ang kanyang mga layunin. Amen. Alam po natin yan. Many have called, but few are chosen. Amen? Hindi ko sinasabi na ang Diyos ay namimili ng kanyang ililigtas dahil malinaw na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, ang naisin niya, ang kanyang puso, na ang lahat ng tao ay maligtas. Amen? John 3:16. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, ay namimili ng mga taong kanyang gagamitin upang magministeryo sa iba. Ang Diyos ay namimili ng mga taong kanyang makakatuwang sa kanyang layunin. Kumbaga, mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap ng partner para magawa ang kanyang layunin dito sa lupa. Amen? Hindi tumitingin ang Diyos, mga kapatid, sa kung anong talento meron ka. Kung hindi siya ay tumitingin sa kung anong puso meron ka. Si Pedro, mga kapatid, bagamat siya ay nangatwiran sa Panginoon, sa ating nabasa, siya ay sumunod pa rin sa ating Panginoon. At madalas ko nga sabihin, mga kapatid, na sa totoo lang, bilang isang profesional na mangingisda, ay pwede niya talagang hindi pakinggan ang Panginoong Yesus. Why? Because Jesus Christ, mga kapatid, siya ay isang karpintero, isang anluwagi. Amen? Kumbaga sa profesyon, malayo ang kanilang alam. Ang Panginoong Yesus, mga kapatid, kumbaga pwede niya sabihin, wait, ang sayo ay, ang hawak mo, martilyo, pako, katam. Ang hawak ko araw-araw, o ang hawak ko madalas ay lambat. So, sa palagay mo, sino sa atin ang mas nakakaalam ng patungkol sa pangingisda? At sa panahon na yun, mga kapatid, sa oras na yun, sila ay naglilinis na. Amen? At alam po natin yan, kapag ikaw ay mangingisda, no? Sila po ay nangingisda, actually, magdamag talaga. Kasi nga, mga kapatid, kapag madilim, doon sila mas makakakuha ng mas marami. Amen? Pag maliwanag, may iwasan ng mga isda, yung lambat. Amen? So, kumbaga, mga kapatid, sa propesyon ay malayo, pero mga kapatid, anong ginawa ni Apostol, ni Pedro o ni Simon noong oras na yon o noong panahon na yun, mga kapatid? Siya ay sumunod. Tunay nga, mga kapatid, na kung tayo ay mayroong masunuring puso, ang Diyos ay malulugod sa atin because God loves obedient people. Amen? Bakit, mga kapatid, na tinakwil ng Diyos si Saul? Actually, meron akong pangaral niyan this Sunday, mga kapatid. Disconnection. Amen. So bakit na-disconnect si Saul sa ating Panginoon? Because of his disobedience. Pero, mga kapatid, si Pedro, mga kapatid, dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, ay nangyari ang himala sa kanyang pong buhay. Amen. Nakakuha siya ng maraming isda. Amen. Tumawag pa nga siya na iba niya pang mga kasama. Mga kapatid, ang talento ng isang tao ay mahalaga para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan yan. Amen. Hindi pa pwedeng sabihin natin na kung sino lang ang pwedeng pumunta dyan. Kungari, sabihin natin dito sa music. Kung ako ang tutugtog dito, amen, tapos si Brother Jason ang magda-drums, amen, ako ang mag-organ, amen,
Tapos si Sister Annalyn ang mag-gitara, wasak yan. Amen? Wasak ang ating music team. Magulo, magulo ang music team. Hindi music yan, ingay yan. Amen? So mahalaga ang talento. Ngunit ang mas nais ng Diyos, mga kapatid, ay ang isang taong marunong sumunod sa Kanya at sa mga leaders na Kanyang itinalaga. Amen? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, diba? Sundin natin ang ating mga leaders. Ang lahat ng mga talento, mga kapatid, ay nagmula sa Panginoon. Kaya kahit ang isang tao na maaaring isipin natin na walang talento ay pwedeng pagkalooban ng Diyos ng talento dahil sa Kanyang pagsunod. Amen? So actually, si Brother Renzi sa Naik, noong ako po ay nandoon nga, nagpa-pioneer kami doon, sa mga talented na nakita ko, panghuli talaga siya. No? Medyo saliwa yung tugtog niya talaga. Nakita ko doon si Junel, humawak ng drums, ang bilis, matuto. Hindi si Junel na kilala ninyo, ha? ibang Junel yung pinagano, yung mga ngiti nyo, iba na naman, ha? Ibang Junel yan, okay? Okay? So, sabi ko, yun, si Jelmer, yun. Nakita ko, sabi ko, itong mga batang ito mahusay. Pero mga kapatid, itong batang ito, ay, yun yan, masunurin. Hindi ko masabi sa kanya na, huwag ka na lang tumugtog, kasi desire niya talaga eh. Pero mga kapatid, ano nangyari sa kanya? Dahil sa kanyang pagiging masunurin at sa kanyang kasipagan, pinikalooban ng Panginoon ng talento tumugtog. Ngayon, gitarista, mga kapatid, sa Naik. Amen? So, tandaan natin na kapag meron tayong pagsunod, amen, ay pwede tayong sangkapan ng Panginoon. Lalo na kung ang Panginoon ay tinatawag tayo sa isang partikular na ministeryo o isang gawain. Amen? So, ang Diyos mismo ang magsasangkap sa atin. Ipangaral ko lang yan, itong nakaraang Sunday, di ba, si Moises ay sinangkapan ng Panginoon. So, si Pedro, mga kapatid, ay mangingisda at hindi siya tulad ng mga Fariseo, mga kapatid, na matatalino at nakapag-aral. Pero siya, mga kapatid, ay pinagkalooban ng Diyos ng talento dahil sa kanyang pagsunod. At doon nga, mga kapatid, sa ating pong binasa, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi ka na mamamalakaya ng mga isda, mamamalakaya ka ng mga tao. You will not be a fisherman anymore. You will be a fisher of men. Amen? So, kumbaga, siya ay doon pala, mga kapatid, nung tinawag siya ng Diyos, ay sinasangkapan na siya ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, mahalaga ang puso. Amen? Mahalaga ang puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sabi ko nga, diyan tayo tinitignan at pinipilit ng Diyos. Amen? Bakit ang mga kapatid ni David ay nireject ng ating Panginoon? Diba? Dahil nakikita ng Panginoon na yung puso nila hindi matuwid. Amen? Pero nakita ng Panginoon, si David ang matuwid ang puso, kaya siya ang pinili ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung minsan tayo, ang pipiliin talaga natin, mga kapatid, kung papipiliin tayo, obedience or talent. Amen. Kadalasan ang nakikita natin, talent eh. Amen. Pero kapag yung talent, walang obedience yan, magmamalaki yan, magyayabang yan. Amen. Kumbaga sasabihin, baka dumating pa yung pagkakataon na, ay kung wala ako dyan, eh, wala yung music team. Amen. Merong ganyan. Amen. Meron nga, yun nga, yung dating sa Rosario. Sabi niya, ay wala na, mga bata na lang tumutugtog doon sa church. Kasi wala na daw siya doon. Mga bata na lang tumutugtog. Pero sa totoo lang, mas maayos pa yung tugtugan ng mga bata. Amen? So, we need obedient heart. Amen? So, yun nga, yung puso natin dapat ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dadagdagan na lang tayo ng talento ng Diyos. Amen? Amen. Pangalawang bagay, tulad ng marami, mga kapatid, si Pedro ay minsang tumalikod sa Panginoon. Si Pedro ay isang matapang na lalaki, mga kapatid. Bakit? Dahil nung uhulihin ng ating Panginoong Yesus, anong ginawa niya? Diba? Naglabas siya ng
Kutsilyo. Naglabas siya ng patalim. At naglabas siya ng tabak, mga kapatid. At anong ginawa niya? Tinapyasan niya yung tenga ng isang sundalo. Amen? Ganun siya katapang. Pero sinasala siya ng ating Panginoon doon kasi nga masyado siya marahas. Matapang siya, oo, mga kapatid. Ngunit nung nagkaroon ng panahon na kung saan siya ay, mga kapatid, ay naharap sa mas matinding problema, naduwag siya. Ito ay yung panahon, mga kapatid, na pinagkaluluwa niya ang ating Panginoon. Diba? Ito ay hinula sa kanya ng ating Panginoon mismo sa Luke chapter 22 verse 34. Basahin po natin at kanya sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titala ngayon ang manok hanggang sa ikalawa mong ikaila mo akong makaitlo. Ang hirap ng Tagalog, makaitlo. At na ako'y hindi mo nakikilala. Amen? So, dahil sa ginawa ni Pedro, mga kapatid, ay, yun nga sa prophecy na yun ay nagkaroon ng katuparan sa verses 54 to 62. Same chapter, Luke 22. Amen? Basahin nyo na lamang dahil medyo may kahabaan po yun, mga kapatid. Amen? So, dahil dito, mga kapatid, siya ay nahiya sa ating Panginoon at pinili niya tumalikod sa ating Diyos. Siya ay bumalik sa kanyang dating trabaho. Wala siya nung ang Panginoong Hesus ay napako. Diba, isa nga lang ang natirang disciple. Sino yung natirang disciple? Nung ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. Diba, si John lang ang natira. Wala rin siya nung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Nasaan siya? Nandoon. Sa may laot. Amen? Nasa dati niyang buhay. Madalas tayo, mga kapatid, nagkakasala sa Panginoon at madalas ito ang ginagamit ng kaaway sa atin upang tayo ay i-condemn, upang lumayo tayo sa Diyos. Yung mga nagagawa nating kasalanan, yan ang ibinubulong ng kaaway sa atin, ang ginagamit niya na pang-condemn sa atin upang tayo ay tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Sinasabi o binubulong niya sa atin na since tayo ay nagkasala na, mga kapatid, ay hindi na tayo worthy sa harap ng ating Panginoon. Pero, mga kapatid, katulad na madalas nating mapakinggan na si Satanas ay isang sinungaling at hindi lamang bastang sinungaling kundi ang ama nito, yung sinasabi ng kaaway, ang bulong ng kaaway na yan, mga kapatid, ay isang kasinungalingan. Yes, mga kapatid, marahil ikaw ay nagkasala, marahil ikaw ay nagkamali sa harapan ng Panginoon, pero tandaan po natin na ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Pero hindi ko sinasabi ang pangangaral na ito upang ikaw ay gumawa ng kasalanan, tapos humingi ng tawad, tapos gumawa ng kasalanan ulit at humingi ng tawad. Hindi ganon, kapatid. Amen? Dahil walang tunay na pagbabago dyan. Amen? Kundi sinasabi natin, yes, tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon, pero tandaan natin na iniibig pa rin tayo ng ating Diyos. Pinatunayan na yan ng ating Panginoon sa John chapter 21 verse 12. Ano pong sinabi ng salita ng Diyos? Sinabi sa kanila ni Jesus, magsiparito kayo at magpawing gutom, at sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Sa pagkaalam na yaon ang Panginoon. Amen? So doon sa chapter na yun, mga kapatid, ang Panginoon mismo ang lumapit, ang Panginoon mismo ang muling tumawag sa kanila. Amen? Kung sa totoo lang, mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ay talagang nagdamdam at kumbaga wala nang pag-asa yung mga alagad, mga kapatid, ang gagawin marahil ng Panginoon, tatawag na siya ng ibang alagad. Amen? Tatawag na siya ng ibang mga tao. Pero, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Sila ay muling tinawag ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, mga kapatid, sa oras na ito, marahil ikaw ay backslider, nakakapanood ka ngayon. Kinokondem ka ng kaaway sa iyong ginawang kasalanan. Kapatid, muli kang tinatawag ng ating Panginoon. Actually, mga kapatid, sa part na ito, dalawa ang pwede natin matutunan. Una,
kung tayo ay magkamali o magkasala sa Diyos, mga kapatid, tapat pa rin ang Diyos na tayo ay patatawarin kung tayo ay magiging seryoso, amen, sa ating mga paghingi ng tawad. Yun nga lang sinasabi natin, mga kapatid, huwag naman tayo mag-repeat, huwag tayo mag-repent at repeat, repent, repeat, repent, repeat. Huwag ganun. Amen? Kung hindi talagang pagsumikapan natin na tayo ay huwag na maulit yung mga kasalanan na yun. Amen? At ganoon din, mga kapatid, kung tayo ay tumalikod sa Diyos, kung tumalikod ka nga sa ating Panginoon, muli kang tinatawag ng ating Panginoon. Katulad ni Pedro, muli siyang tinawag ng Panginoon at ginamit niya siya ng ating Diyos. Amen? Kaya kapatid, hindi pa huli ang Panginoon sa iyo. Napapakinggan mo ang pangaral na ito, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Pangatlo, mga kapatid, at dito po tayo magtatapos. Ang Diyos ay maaari kang gamitin sa makapangyarihang pagkagamit. O gusto natin sabihin, ang Diyos gusto kang gamitin sa makapangyarihang pagkagamit. Totoo na si Pedro, mga kapatid, ay isang simpleng tao. Hindi lang si Glock 9 ang simpleng tao. Alam niyo yung kanta ngayon? Actually, si Pedro ay isang simpleng tao. Siya ay isang mangingisda. At alam po natin yan, kahit sa panahon ngayon, minamatay yan. Amen po ba? Although ako sa totoo lang, mga kapatid, hindi ko mamatahin yan. Mahirap na trabaho yan. Hindi ko kaya yung trabaho yan. Amen? No? So, pero yung ibang mga tao, alam natin, ito ay minamata pa rin. Amen? Tulad natin, mga kapatid, siya rin ay nagkamali. Ngunit may isang malinaw na bagay, mga kapatid, na maaari natin matutunan sa buhay ng taong ito. Ano po yun, mga kapatid? As long as we are willing, God can use us. Pwede tayong gamitin ng ating Panginoon sa makapangyarihang bagay. Ang tanong, willing ba tayo? Gusto ba nating magpagamit? Bubuksan ba natin ang ating mga puso para magpagamit ng ating buhay sa ating Panginoon? Amen. Ulitin ko, hindi lamang basta ordinaryong ministeryo, kundi gagamitin tayo ng ating Panginoon sa makapangyarihang pagkatawag, makapangyarihang ministeryo, mga kapatid. Yun ang nais ng Diyos na gawin sa atin. Amen. But the question is, are you willing? Sa Acts chapter 3 verses 1 to 10, mga kapatid, ang Diyos ay nagpagaling sa pamamagitan niya. At sa pamamagitan din ng kasama niyang si Juan. Sabi po rito, si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhig sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At ang isang lalaki na pilay buwat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinala roon na siya inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama ni Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Parang yung mga disciple, di ba? Wala nang sahod. Pilak at ginto ay wala ako. Datapat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka at kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong at paglukso siya ay tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayang siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos at nakakilala nila na siya nga ang nauupo at nagpapalimos sa pintuang maganda ng templo at sila'y nangapuspos ng panggilalas
at pamamangha sa nangyari sa kaniya. Mga kapatid, maliban sa si Pedro ay isa lamang mangingisda, siya rin ay walang aral. Amen? Hindi siya katulad ng ibang mga tao, hindi siya katulad ng mga Fariseo. Amen, na sila ay mga matatalinong tao, sila ay aral. Amen? Sa salita ng Panginoon. Pero ang taong ito, mga kapatid, ay ginamit ng ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa, mga kapatid, nung after siyang mapuspos sa banal na spirito, nangaral siya sa mga tao, mga kapatid, at libo ang mga naligtas. At sa Acts chapter 4, verses 1 to 4, mga kapatid, binabanggit doon na 5,000 ang naligtas. Amen? Dahil sa buhay ng taong ito. So, sa chapter 4, verse 13, mga kapatid ng Acts, mababasa natin na namangha sa kanya ang mga tao. Sabi rito, na makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nakakasama ni Jesus. Amen? So, karamihan sa atin, mga kapatid, or actually sabihin natin dito sa church natin, we are just ordinary people. Amen? Mga ordinaryong tao lamang tayo. Pero mga kapatid, katulad ni Apostol Pedro, pwede rin tayong gamitin ng Diyos sa pagliligtas ng maraming tao. Pwede rin tayong gamitin ng Diyos sa pagpapagaling ng mga tao. Amen? Marahil hindi nga lang 5,000, yung isang pangaral, 5,000 kagad. Amen? So, marahil hindi ganun. Amen? Pero pwede tayong gamitin ng Diyos. Amen? At ganun din nga, pwede tayong gamitin ng Panginoon upang yung ibang mga tao may mga sakit at karamdaman, sila ay gumaling. Amen? So, ano kinakailangan gawin? Paggamit natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Hindi naging ganun si Pedro, mga kapatid, dahil sa kanyang kakayanan. Amen? Hindi naging ganun si Pedro dahil sa kanyang educational attainment. Hindi naging ganun si Pedro, mga kapatid, dahil siya ay nanggaling sa mayamang pamilya, no? Naging ganun si Pedro dahil nagpagamit siya ng buhay. Amen? Kaya mga kapatid, ikaw hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Ang Diyos lamang talaga ang nakakaalam kung ano ang pwede mong maabot pa. Amen? Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano yung mga ibibigay niya sa iyo. Amen? Kasi isipin mo, yung ibang mga tao, kaya sa fellowship po natin, sa totoo lang, pag nagkasama-sama na, lalo't pagdating sa Bible conference, hindi mo na malalaman doon sino yung nakapagtapos ng pag-aaral, hindi, mga kapatid. Kasi ang Diyos mismo nagsasangka. Ang Diyos mismo pinagpapala sila. Ang Diyos mismo, mga kapatid, ginagamit sila. Amen? Gusto mo rin ba ng ganon, kapatid? Gusto mo bang ma-reach yung full potential mo? Kasi ang madalas nating isipin, ano kaya ang plano ng Panginoon sa akin? More on financial. Ano kaya ang pwede ko pa bang mabili? Ano pa ba kaya ang pwede ko mapundar? Pwede bang medyo tigil-tigil lang po natin yun? Amen? Hindi ko sinasabing masama yun. Amen? Pero kung ganun ang focus natin, mga kapatid, tayo ay nagiging, hindi natin napapansin, Kristiyano tayo, pero karnal pa rin. Amen? Hindi ba natin pwedeng hingin sa Panginoon, Lord, ano po ba yung calling nyo sa akin? Lord, ano po ba yung gusto nyong ipagawa sa akin? Huwag mo kasi tignan yung mga nakaraan mo. Huwag mo tignan yung kakulangan mo. Kapatid, kung tinignan ni Pedro yung kanyang kakulangan, hindi magagamit ng Panginoon yung buhay niya. Amen? Kasama na rin doon si Juan, actually. Hindi magagamit ng Panginoon yung buhay nila. Amen?
Pero mga kapatid, dahil naging willing si Pedro, na ipagamit yung kanyang buhay, amen, nasulat yung pangalan niya sa Biblia na gumagawa ng himala. Nasulat yung kanyang pangalan sa Biblia, mga kapatid, na ginamit ng Panginoon. Yes, hindi na maitatala yung ating pangalan sa Biblia. Pero mga kapatid, pwede pa tayong magtala ng history dito sa lupa. At pwede rin maitala, mga kapatid, yung ating mga ginawa sa langit. Amen po ba? Hindi nakakalimutan ng Panginoon yan. Magpagamit lang tayo. Amen? Habang ikaw ay narito sa church na ito, sa Tainan, hindi ka pa natatapos yung kontrata mo, pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, ano po ba ang pwede mong gawin sa akin habang nandito pa ako? Kung pauwi na naman kayo, kung patapos na yung kontrata ninyo, Lord, pagkatapos nito, ano nang tawag mo sa akin? Tandaan natin, mga kapatid, hindi laging puro sekular lamang ang dapat natin maging focus. Kundi talaga kung ano yung ministry na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi nga namin sa inyo, at ito'y hinahamon ko sa inyo, mga kapatid, bakit tayo naghahamon ng mission fund? Sa palagay nyo ba, para makapag-ipon lang tayo? Ano ngayon, may pera tayo? Amen po ba? Ano ngayon, may pera tayo? Pero tingnan nyo kung bakit tayo naghahamon sa mission fund, mga kapatid. Kasi naniniwala ko, someday, our church, mga kapatid, will be used by God to send many couples. Amen po ba? Yun yung vision natin doon. Yun yung dapat mong tignan doon. Huwag mo isipin ako, dagdag na pagbibigay na naman yung mission. Hindi. Amen? Kundi yan ay pagpe-prepare pa lang sa ngayon na balang araw, ang church na ito magpapadala ng magpapastor din. Malay mo, ikaw yun. Amen? Pastor, sabi nyo, pastor, paano po yan? Nandito po ako sa Taiwan. Bakit? Hindi pa kita pwedeng i-connecta sa ating po Mother Church sa Rosario? Amen? O sa ibang church natin sa Pilipinas? Hindi ko ba kayo pwedeng i-connecta roon? Pwede. Amen? Pero ngayon pa lang, dapat isipin na natin, Lord, ano po ba ang gusto niyong gawin sa akin? Huwag na yung pagkatapos na ng kontrata ko. Pastor, tsaka na lang po pagtapos na yung kontrata. Baka mauna matapos ang buhay mo bago yung kontrata mo. Amen? Hindi natin sigurado yan. Amen? Kundi ngayon pa lang, kapatid, isipin mo na, Lord, para saan yung buhay kong ito? Amen? Kasi kung ganun yung magiging kaisipan natin, mga kapatid, mas gagawa tayo ng marami para sa ating Panginoon. Amen? Tingnan natin, ano ba? Ano ba sa palagay natin? Sabi ko nga, yun lang pa yun, dalawang bagay pa lang ang nabanggit ko. Pangaral, pagpapagaling, amen? Pero marami pang iba't ibang klase ng ministeryo eh. Amen? Marami pang iba't ibang klase ng gifts. Amen? So, ano ang gagawin mo, kapatid? Hindi mo ba ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Sabi mo na lang, no, Pastor, tama na itong padalo-dalo. Tama na to. No, kapatid. Dapat nga masulit natin yung buhay natin sa mundong ito. Yung matapos natin yung ating buhay, mga kapatid, na talagang masasabi, mga kapatid, na totally napagamit natin yung ating pong buhay sa ating Panginoon. Kumbaga, kung nandun tayo sa kabilang buhay, wala tayong magiging regrets. Amen? Hindi natin sasabihin, ay, sayang pala, dapat pala, ginawa ko. Ito pala ang plano ng Panginoon. Amen? E paano mong hindi malalaman ang plano ng Diyos sa iyo? Hindi ka nakikipag-usap ng masinsinan sa ating Panginoon kung ano ba talaga ang calling niya para sa iyo. Amen? So, yes, hindi lahat magiging pastor.
Sabi natin yan. Hindi lahat ng lalaki magiging pastor. Hindi lahat ng babae, mga kapatid, magiging asawa ng pastor. Pero lahat tayo pwedeng gamitin na sa makapangyarihang bagay ng Diyos. Amen po ba? Pastor lang po ba ang pwedeng gamitin ng Panginoon? Yung magpapastor lang ba ang pwedeng gamitin ng Diyos? I don't think so, mga kapatid. Amen. So we must open our hearts and our lives, mga kapatid, para doon sa mga plano ng Panginoon sa atin. Amen. Tama na muna yung plano para doon sa nakapagpagawa, lalo nakapagpagawa na ng bahay, tapos sabihin mo pa, parang kulang ata yung floor ng bahay namin, padagdagan ko pa. Masyado na mataas ang bahay namin, padagdagan ko ng elevator para mas madali yung pag-akyat. Ganun lang ba yun? Puro secular lang ba? Amen. Kapatid, nais ng Diyos gamitin tayo. Amen. Nais ng Diyos gamitin ka sa isang makapangyarihang ministeryo. Magiging willing ka ba? Yun lamang, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Magbabaka sakali muna tayo sa mga first-timer ngayon pong gabing ito sa online. Amen. Kapatid, ikaw ay hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon, wala ka pang relasyon sa Kanya, o marahil ikaw nga ay isang backslider. Tumalikod ka sa Panginoon. Ikinahiya mo rin yung ginawa. Hindi kaya naman, kapatid, ikaw ay kinokondem ng kaaway sa puso mo at sa isipan mo. Sinasabi ng kaaway sa iyo, wala ka ng pag-asa. Ang kaaway, kapatid, ay mandaraya. Kaaway ay sinungaling. Kaya mo napakinggan ang pangaral na ito, kapatid, dahil ang Diyos naisabihin sa iyo may pag-asa pa. Muli ka lang manumbalik sa ating Panginoon. Marahil tanong mo, Pastor, paano ko gagawin yun? So, di mo panalangin na ito, kapatid. At pagkatapos niyan, tumalikod ka sa kasalanan na yung ginagawa, magdesisyon ka na maglingkod sa ating Panginoon. At ganun din, ikaw ay dumalo sa gawain ng Diyos upang talagang muli ka makapanumbalik sa ating Panginoon. Ito ang ating panalangin. Sundin mo ito, kapatid. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyo pong kabutihan sa aking buhay. Panginoon, katulad ni Pedro, ako po'y naging makasalanan. Pero, Panginoon, binubuksan ko rin po ang aking puso, O Diyos. Pinapapasok kita sa aking puso't buhay. Ikaw na po ang maghari sa akin, Amang Banal. Patawarin mo ako sa mga pagkakasala ko. Pakalinisin mo ako sa aking mga karumihan. At Panginoong Hesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Makilang Diyos, nais ko rin po na mangyari sa akin ang iyo pong layunin at pangarap para sa akin. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid, kung saan ka kinausap ng Panginoon. At dito naman sa church, mga kapatid, tandaan mo, hindi pumipili ang Diyos dahil lamang sa talento, pinipili ng Diyos ang matuwid na puso. Kaya patuloy natin na hingin sa Diyos ang matuwid na puso, kapatid. Ganon din, hinahamon ko rin ang bawat isa ngayong gabing ito. Kapatid, naisin mo na gawin ng Panginoon yung pinaka purpose mo. Bakit Kanya inilikha? Naisin mo rin na magpagamit ng buhay sa ministeryo para sa gawain ng ating Panginoon. Binubuksan ko ang harapan, mga kapatid. Awitin po natin. Kami katagpuin, narito kami. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hingin natin sa ating Panginoon na tayo ay gamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba
sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, alelemeyesh nandararabakay. Siendererebesh nandararabakandororobo, siendereresh nandararabakay. Hallelujah, Jesus. Kilusin mo po ang puso ng bawat isa, O Diyos, ngayon pong gabing ito, Panginoon God. Hallelujah, Lord Jesus. Magkaroon kami ng kahangarin, O Diyos, na magpagamit sa iyo amang banal. Hallelujah, Lord Jesus. Himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Awitin po natin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong for the last time, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, ereresh nandararaba kandororobo siye. Sionorobo kandararaba shandararaba yendereresh nandararaba yo. Sikiereresh nandararaba sandarababa kandereresh na. Henierebe yandarababa shandararaba kyomiorondororobo siye.
Shiyararabayendererebeyanda rababakandereresh nandararabasay. Hale hale shama mama marash nandararabakay. Hallelujah. Tulad ni Pedro, mga kapatid, maraming tao sa Biblia, mga simple lamang pero ginamit na makapangyarihan ng Panginoon. Ganon din ang nais ng Panginoon sa atin. Sabi nga mga kapatid, ang Diyos, amen, hindi niya tinawag ang mga matatalino, kundi tinawag niya ang mga mangmang upang ipahiya ang mga matatalino. Ganon ang nais ng Panginoon sa atin, kapatid. Mga simpleng tao lamang tayo pero gagamitin tayo ng makapangyarihan ng ating Panginoon. Maging bukas lamang tayo, mga kapatid. Huwag natin alisan ng Panginoon ang karapatan sa ating mga plano, mga kapatid. Amen. Natin isipin na yung plano ko, yung pangarap ko, ito yung dapat mangyari. Kamusta ang plano ng Panginoon? Kamusta ang pangarap ng Panginoon para sa iyo, kapatid? Hallelujah. Hanggang sa kakaroon lamang ba tayo ng mga mataas na sahod? Para sa mga sekular lamang ba tayo? Mga mangarap? Hindi ba natin papangarapin ang mga magagandang plano pa ng ating Diyos sa atin? Huwag ganun, kapatid. Hindi hayaan natin na gamitin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, O God, hallelujah, Lord Jesus. Alam ko, may kakulangan pa ako sa akin po mga nasabi, O Diyos. Pero Panginoon, sa oras na ito, hinihingi ko na ikaw ang magkumpleto sa kanila nito, Panginoon, O God. Mangusap ka sa kanila, Panginoon, O God. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, O God, ay magpagamit, Panginoon, O God, ng aming po mga buhay, Panginoon. With no reservations, Panginoon, O God. Kundi talagang maging ibigay namin ang aming pong buhay sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Ganon din, O Diyos, sa mga kapatiran marahil dito amang banal, hindi pa nila alam ang pagkakatawag sa kanila. Hindi pa nila alam ang kanilang purpose. Bakit mo sila iniligtas, Panginoon? Bakit mo sila dinako sa church na ito? Bakit mo sila idinako, Panginoon God, sa iyo pong gawain namang banal? Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon God. Hallelujah. Sa araw-araw nilang pananalangin amang banal, kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon God. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, O God, hallelujah, Lord Jesus. Upang kami, Panginoon God, katulad ni Pedro, ay magamit mo, Panginoon God, sa pinakamataas na pagkakatawag mo po para sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon God, sa iyong pong ginawa ngayon pong gabi. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi, Panginoon God. Ganon din, Panginoon God, sa aming pong mga trabaho ay patuloy niyo pong pagpalain. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise God, mga kapatid. Dismiss na tayo sa mga nasa Facebook. Alam ko, wala na sa Facebook, YouTube, mga kapatid. Amen. Pero picture na tayo. Amen. Stop. Picture.